Kinakaya kong labanan ang mga demonyo kasi gusto kong patunayan sa sarili ko na one day, itong 3 cases na to, aantayin ko sila sa trial pag umabot kami sa ganun. Kasi hindi to biro. May jury to. May laban ako dito. Kasi hindi naman katulad sa Pilipinas na tapos na yung kaso, nabayaran na yung judge. Dito nilalabanan ko sila. Kaya hinahamon ko itong mga putang inang ito na magkaso sa akin. Gustong-gusto ko kayo makaharap sa courtroom. Pag dumating tayo sa trial, gusto ko kayo lahat makaharap. Ikaw, Saldico. Ikaw, Mel Robles. Diyan na pupunta ang pera ninyo, pasweldo sa kanila, lahat, mga kickback nila, pang-abogado dito. Akala ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr., sa unang kaso pa lang ni Bacudio, ay tumba na ako. Madidefault na yung case. Yan yung in-expect nila kasi akala nila hindi ako makalaban. Kasi sabi nila 99.9% talo na si Marlica. Then dinagdagan ni Quinones na ineko ko lang naman yung panggugoyo niya sa kanyang mga kliyente, which is publicly available ang information. Na pinalitan niya yung tatak. Binili niya sa SM, binenta niya ng mahal doon sa kanyang kliyente. Then Saldico, then Robles, na sinasabi ko yung anomalya sa loto, lahat yan. 2023, binanggit ko na to, mabalik ako dito kay pahati na ito. Nakalagay sa aking testimonya, sa aking sworn statement. Nagkamali ba si Maharlika? And now they're talking about these people sa mga katiwalian, sa illegal na kontrata na dapat sana ang pera na pupunta sa inyo. Binababoy, ninanakawan kayo mga Pilipino na ang pera ninyo na dapat sana hindi na kayo bahain, hindi kayo magka-leptospirosis na every rainy season na lang, every year, tinatahak ninyo ang baha. Yan, napupunta sa mga kontraktor, mga illegal na kontraktor, sa mga kongresista. Sabi ni Linvin, nakakaiyak ang sakripisyo mo palangga, Maharlika. You know what? Hindi na ako naiiyak sa laban ko. I think I was born, I am destined ito sa fight na ito. I think ito yung binigay ng Diyos sa akin na, ito yung destination mo. Kasi hindi ko naman ito ginusto eh. Inisip ko ba to? Akala ko, nung sinuportan ko yung mga buwaka ng inang Bangag Marcos na ito, akala ko babangon na tayong muli. O tingnan mo binigay sa akin. Mga kaso. 7 na fabricated crime, unfabricated warrant of arrest using fabricated address. Kaya, no more Aimee. No more Marcos. Kahit na sinusuportahan si Inday, hindi tayo mabibilog ng mga Marcos. Kawawang-kawawa na kayo. Corrupt, tama. Don't spare Aimee Marcos. Tutubo lang uli ang masamang damo. Exactly. Yung mga Marcos family na yan, bawat nananalaytay na ugat at hininga nila galing sa kaba ng bayan. Sinasabi nila na si Pangulong Duterte ay manggugurgor. Mas maraming nagurgor. Sabi ng mga dilawan, ang tatay nila. Pero tahimik na ngayon ang dilawan dahil sila ay magkakampi na. Then, sabi ko nga, sino ang inyong kinakampihan? Para saan kayo? Kasi ako, panahon ng Aquino, binolja ko sila. Panahon ni Pangulong Duterte, binolja ko rin ang mga tiwali nila ng kasamahan. Pagdating ni Bangag, Agosto pa lang binolja ko na. Agosto 2022, binolja ko na. Dahil nakita ko ang pagiging addictus at kawatan ni Lisa Tanas.